Hello, what's up? And welcome November. Kamusta kayo? Ako si Russell Ako naman po si Lennon. at welcome sa ating No Not November special. Dito lang sa inyong paboritong background noise, ang tamang usapan. Usapang may tama. Sel, kumusta? Kumusta ang iyong November? Are you still safe sa challenge? I invoke my right against self-incrimination. So, So, natatawa ko dito sa topic natin ngayon. yes, welcome sa episode natin ngayon. Ano bang topic natin kasi para to give a bird's eye view. Dahil Nobyembre na, di ko rin alam kung bakit puro November yung mga yung sa meme cultures ba na lumalabas. Kasi 'di ba dati meron, tanda mo yung sa pelikula nung V for Vendetta, 'di ba, yung Remember the 5th of November. Tapos ngayon, hindi ko alam kung ilang taon nang nakakaraan nagsimula ito. Meron yung tinatawag na challenge, very popular in the meme culture, especially, well, dahil sa digital rin, sa digital age, yung tinatawag nilang No Not November, 'di ba? Ano bang Alam mo ba nito, yun? Russell? Alam mo, Pakipaliwanag nga kasi hindi namin alam alam, ito naming alam mga mo ba yun, mortal. brother? Ano yan, yung sa V for Vendetta, ano yan, reappropriation lang yun, Beware the Ides of March. So March yan. De, joke lang. November, practically sa Julian calendar, it's the ninth month. Diba? Mhm. Kaya siya Oh, November eh. 9, 'di ba? Diba? 9. Novembris. Nobena. Oo, yung unang araw yata ng ang unang buwan yata ng Julian calendar is March eh. Yun po yung kalendaryo before nitong ginagamit natin ngayon, yung Gregorian. November, ang daming ang daming ganap sa November. Well, of course, yung Undas, 'di ba? Sa Mm. Pilipinas 'yan. Dia de Muertos sa Pilipinas dun sa Latin America. Pilipinas man na Kaya yan, nga Latin naman Asia. kasi kung Yeah, Mexicans of Asia tayo, eh di yeah, Filipinos yeah. sila of Latin America. Pilipinos of the Americas pala. Tapos Black Friday, di ba? Black Friday tawag natin dito. Mm. Tapos Thanksgiving, di ba? Oo, ng mga kano. Pabang events, Bonifacio Day pala sa Pinas. November. Pag November kasi parang na siya eh. Ang feeling ng November, ewan ko personally sa akin, parang yan eh, Webes. Yeah, yeah, yeah. Yan yung Webes ng taon eh. Kasi alam mong Biyernes na bukas eh, alam mong Pasko na, di ba? May So medyo, may something yung anticipation. may build up ka na, may build up Yeah. na, meron ng may preparations ka na. So, ang daming nag-emerge na, ba tawag nila doon? Challenges. Di ba? Challenges na Usong-uso yun eh. yan ngayon, no? Challenge yun. Halimbawa, prank your parent challenge or treat your treat your sibling right challenge or treat your parents well challenge. Hmm. Every ewan ko, I think it's boon. It's a good thing na in-offer ng secular world na yung far from the traditional moral pautos or imperatives, no? We just put challenge tas okay. Pero balik tayo sa November. Ang familiar sa akin when we're growing up, No Shave November. Oo. Naalala ko 'yun na talagang we're not really shaving nun. So pagdating ng December, magahit kami before na ng simbang gabi kasi you really have to look proper eh. Doon nagtubuhan yung mga bigote at saka balbas ko nung nasa loob pa ako ng seminary. No Shave November. And
I was made to make a little research about it. It originated in 2009. Actually, it has a noble purpose. Aha. So, yung No Shave November was an advocacy to aid yung mga cancer patients. It has something to do with preventing cancer and aiding those who are suffering from it. 2 years later, 2011, yan, nag-emerge yung No Nut November. 2011 pa pala 'to, tagal na pala. Actually, yung hindi ko alam na 2011 siya kasi 2011, yun yung ano, pumasok kami ni Michael sa loob eh. Yeah. Oo nga Tapos 'no? napaka-limited pa ng internet natin nun. Like yung computer, PC, parang sa Nasa computer GTA shop lang pa eh. tayo nun, eh. Yeah. Wala pa kami sariling computer nun eh. Tsaka wala pang smartphones available sa mga batang bikutan. Kung meron Paumpisa pa man, lang kasi mahal. my phone pa lang yun na ano, Oo, yung ano, yung keypad yung nagdadasal. nagdadasal tuwing 3:00, 12:00, tsaka 6:00. May 9:00 ng gabi, may night prayer yun eh. My phone. Inosenteng-inosente pa tayo nun. Parang first time ko na encounter yung term na No Nut November ay nandito na ata ako sa mga memes, sa mga YouTubers halimbawa na fina-follow ko sila Drew Dernil, yung mga yan. So, dun ko lang yan Oo, ako natuklasan. philosophy student na ako nun eh. Mhm. Ano ba yan, Sel? At anong kino-comprise? Please enlighten us. Bago ako magbasa nung nabasa ko, Aha. kuwan siya ang general na description niya lang is it's a it's a challenge for men actually to Napaka-sexist abstain. para lang sa men. Oo, for men. Shout out naman po sa ating 74% female audience. Ano, tama ba? 73. Oh, 'di ba? Hindi siya, it's not meant to be sexist din somehow eh, pero more on parang ano siya, it's a call for discipline among men to Mhm. abstain from any sexual activity, including self or solo play. Sariling sikap sa Tagalog. Bawal kayong makipag-reconcile, bawal kayong magbati. Oo. Yun yung alam ko. Tapos Mm. somehow na-confirm naman doon sa ano. Pero practically, men who have wives or have girlfriends, medyo naman, hindi naman sila nire-restrict. Pero mas lang, mas may emphasis lang sa refraining from achieving self, Nirvana. yan. Nirvana. Self-nirvana, 'di ba? Ayun, I think it's something interesting to review it after more than a decade. Mhm. Oh, 'di ba? Kasi 'di ba hindi mo ma-imagine na, it's been the mechanism has been going on for over a decade na pala. And what's funny kasi nai-immortalize, nasusustain siya ng meme culture. No? We have always tended to look at memes na parang yung parang original na ko ng original na nature ng comedy to look at life less seriously, 'di ba? Yung manong concept ng comedy eh. So, it discusses serious matters in a less serious stance, 'di ba? Ayun, No Not November practically calls for abstinence, calls for discipline in a less moralistic or Mhm. pressuring sense. I mean sa tingin ko it's a phenomenon na magandang magandang tingnan ng lahat ng social sciences at only philosophy. Sa tingin ko, yung phenomenon na yun na kapag nilagyan mo lang ng challenge sa dulo yung isang bagay, parang mas nakakaengganyo na siya kaysa sa Mhm. traditional na reminders.
Tulad niyan, halimbawa yung sinasabi ni Lennon, halimbawa, sinabi mo na ano, "Ay, masturbation is a mortal sin." No, it holds true, no? It remains true, 'di ba? Kasi moral teaching talaga 'yun, eh. Kasi it's a selfish act, 'di ba? Attaining sexual gratification, no? Without ano, defeating Without the opening up to by the other. by defeating the purpose nung ano, nung procreation. Ay, naalala ko tuloy si Father Nestor. Yung isa sa mga cool na ano, na mentors na nagturo sa akin. At least sa I think sa inyo din. Magkaroon ng mas balance na view sa sex and sa ano, sa realities ng ano, ng human nature. Sabi niya, alam mo ba yung purpose bakit nakatayo yun? Naalala mo ba yun nun? Tinuro ko Oo, sa inyo oo. yan, 'di Sige, ba? tuloy mo Sil. Maganda yan, maganda yan. Para sa mga nakikinig yung Bakit daw Homo erectus ang oo. nauna bago ang Homo sapiens? Kaya siya nakatayo daw kasi it's pointing to something higher, 'di ba? It's meant to ano, to glorify the creator. Now, it's a little awkward kung ano, kung katulad namin kayong gago pero, Hindi, pero ang ganda ng ano nun kapag binasa mo ng mas malalim yung mga linya. Ang ganda nung it's meaning meant to niya dun. glorify God, 'di ba? Mhm. Every part of our body kasi nga dinisenyo ng Diyos 'yan, eh. Hindi naman nagkamali yung Diyos na ano, i-design yung katawan natin. So, lahat 'yan may purpose and ultimate objective ng lahat ng parts ng katawan natin is to give glory to the Creator. Ayun, babalik tayo sa No Nut November. Ako, I find it fascinating, interesting, and I think it's quite helpful in this digital age, in this constantly changing milieu. Kasi, I think I would like to think na it sort of preserves yung mga moral foundations natin without agitating, without tawag diyan, causing more tension or mag-fuel ng discord, 'di ba? Mhm. Ng resistance. Yan, yun pala mas tama dun, resistance. Kasi when Christians open their mouths, being signs of the world themselves, 'di ba? I just appreciate how the world somehow begins to acknowledge yung values na pinopromote ng Christianity. Basically, it's a call for chastity. Tapos, kung medyo aatras nga tayo dun sa mga olden times, November is practically, dahil nga Webes nga siya ng taon, ano rin siya, Eve siya ng taon, di ba? So, yung Eve, bago ang Vatican II, yung mga Eves, ginagawa siyang day for fasting and preparation. So, to prepare yourself into something greater tulad ng Christmas tide, di ba? So, medyo nasa low-key yung November. Ganun din. Parang, para May may kumbaga sacramental liturgical ano pala. oo, di ba? To make you din, somehow, in hopes na mas mag-gain mo yung, makagain ka ng confidence sa sarili mo. Tapos, ano pa ba yan? May establishment disiplina. Mhm. Meron kang little challenge, no? At least a month of refraining from it. Kapag makagrasp ka kasi nun, parang magkakaroon ka ng confidence na kaya ko naman pala eh. Then, mas magiging focus ka sa ibang bagay. So, it's kind of trivial. Pwede mong hindi pansinin, pero wala rin mawawala sa'yo kung susubukan mo. Mhm. I think it's the objective. It's not only masturbation na yata. More on din, yung refrain from watching adult content. Talagang i-refrain mo talaga, lalayo ka sa mga yun. And natutuwa ako. I mean, refreshing lang siguro ng ganun. Ka-encounter. Especially
sa atin na lumaking napaka-legalistic nung ano natin eh. Yeah. Rigorous yung training, tapos legalistic. Mhm. Bawal yan. Ayan, pwede yan. By Impyerno the book ka. eh. Diba? Pero practically, way of life, pag sinabing way of life like Christianity, it's more practical than axiomatic or ano ba yan tawag dyan? Legalistic. Mhm. Diba? Yun lang, nakakatuwa lang. So, from No Shave November na may noble na ano, ayun. No Not November is something monumental. Pero yung iba, medyo yun, bullshit na yun para sa akin. Treat your parents right challenge. Parang sinabi sa Bible kasi or sinabi sa ano, sa atin, honor your father and mother. Hindi. Outdated na yan. Dapat ano, they should Mm. earn our respect as millennials, etc. Shit and blah 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 and ano. That's old fashioned thinking Oo. ganyan or ano yan, ano pa mga traditional nating ano, teachings ng ano, traditional moral teachings natin. Ano yan, yun ang best eh, sa tingin ko. Honor your father. Tapos pag sabihin mo, honor your father and mother challenge. Parang, uy, this is very interesting. This is Viral one agad. way to really become human. Parang, di ba? Love your enemies, says Jesus. No, it's Christianity did more damage than good. Religion divides people, etc. Pero pag sinabi, love your enemies challenge, parang, ayun nga, no? Siguro baka ano lang din. Baka manis. Dahil nga, severe na yung anthropocentrism. We just don't want morality be dictated to us by other people or by other entities like God. Parang, maybe it's one way of man wanting to be God himself. Yun din ang natutuwa kay Father Nestor eh. Lahat ng commandments, lahat yan ay connected. And lahat sila, uuwi. Kaya nga, ano daw, kaya hindi naman daw sinamarize, sabi ng mga theologians eh. Pero, practically, nung sinamarize daw ni Jesus Christ yung commandments into 3, ay, hindi, into 2, putik. Bagong version. Into 2. Diba, love God with all your heart and soul and mind and all your strength. And love your neighbor as yourself. Tapos sabi, it summarizes all the commandments daw. Pero practically, yung lahat daw ng commandments, lahat yan interconnected. And lahat ng sin, hindi ko alam kung ano yung ano na, masalang nila yung mga technical terms din eh. Lahat ng uri ng kasalanan ay violation ng first commandment. Diba? Ano bang unang utos, Brother Lennon? Baka nakalimutan mo rin, kaka-theology mo eh. Magsaing na. Hindi, joke lang. Diba? Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos. Diba? So kapag pumatay ka nga naman, you assume the role of the life giver. Exactly. Kung nagkaroon ka ng ibang Diyos. Diba? Ang lupit, diba? Nagnakaw ka, diba? You assume the role of the one who provides everything. Diba? Ang galing lang ng mga Father Nestor, nasan ka ba? Kailangan namin ng Ang gabay. Ayun. So, yun yung ko, exposition ko sa No Not November. Ang haba pa ng monologue ko, 20 minutes na. Ayun. Ikaw na, ano ba mga mo dyan? Kuro-kuro. Kung tutuusin itong No Not November, kung ita-translate mo siya Christianamente kasi tawag namin dito sa Espanya. Dito kasi pagka nagsasalita ka, hindi naiintindihan, sasabihin sa'yo na pwede ka ba magsalita ng Kristiyano? Parang parang hindi ka naiintindihan, gano'n. So, pag translate mo siya in the Christian sense, it's just a call for abstinence nga, for sexual discipline. Yun nga, ang galing nung Sel, tama yun eh, na minsan tayo, well, hindi minsan, currently, as a society, we have the tendency to be allergic sa mga moral dictums, sa mga ethical exigencies, especially kapag moral teachings of the church. Halimbawa, hindi masyado pang halata sa Pilipinas, pero pagka pumunta ka sa Europa, sa US, may certain
allergy na para bagang, ay, backwards yan, medieval yan. Tapos nagagamit pa nga yung bang mismong mga kasalanan ng ibang mga miyembro ng hierarchy ng simbahan, 'no? So, laban dun sa moral teachings. Pero sorry, curiously, itong No Nut November, which was born from as a derivative nga nung ano, 'di ba, nung No Shave November. Born in the secular world, in the meme culture, 'di ba? Parang mas ano pa siya, mas palatable pa siya, mas katanggap-tanggap pa siya. I think one of the thing that is very attractive para sa isang not too religious na ano, na millennial pagka nakita niya itong ano o narinig niya itong No Nut November is that wala kasing sense of ano eh, walang sense of defeat kapagka hindi mo nagawa. I mean, may sense of defeat kasi parang, ay, siomai, hindi ko nakontrol yung sarili ko. Pero wala yung sense of punishment. Walang judgment na ano, eh, na Walang parang judgment. So, I think napag-usapan natin 'to nung one time na nakalimutan ko yung term. One time na may episode tayo with Prof. Joyce, 'di ba? So, linawin niyo na lang. Joyce, please tell us kung ano yung term. Yung walang ethical judgment, yung you can always commit wrong. I mean, you can always be wrong. And there is no judgment. Yun siguro yun. Kaya wala ring ano, kaya siya attractive kasi you do not have to fear na kapag pag isang araw hindi mo nagawa ay masama ka ng nilalang. that's one way to look at it, 'no? Yung isa namang problema diyan, yun nga, dahil nga rin walang gano'ng klase ng ano, kaya hindi rin matanggap siguro ng mga traditionalists, traditional moralists, I guess. Is yun nga, eh, wala kang ethical accountability, eh. Yung punishment mo lang dun, eh, the realization na mahinang nilalang ka. I think pre Kasi ano hindi mo eh, kinaya, eh. Hindi mo kinaya yung challenge, eh. kailangan nating makita yun as ano eh, as a gateway dun sa pagpapalalim. Of course, hindi lahat ng sumasali dito sa No Nut November ay makakapagpalalim, 'di ba? Na they will go on and see the moral worth of the practice, Oh, kasi some of them will just look forward to December 1. 'di ba? pero I Pero mean, yun yung value nun, eh, yun yung tama ka, eh, gateway yeah, siya to ano, to many and to towards deepening, kumbaga it's not the end, eh. parang ano yan pre, It's not the end parang yun, eh. yung traditional stoic ethics, stoic morality actually is a gateway, at least nung panahon na yun, ay is a gateway sa Christian morality. Hindi siya perfect, kasi ano Mm. lang siya, naka-focus lang talaga siya sa sarili. Pero 'pag pinalalim mo, makikita mo yung Christian worth niya. And I think iyon yung problema sa maraming mga, sorry sa term kasi, traditional, moralists nga, na they reject it dahil lang doon kasi hindi, wala kasing ano, walang ethical consequence. Oo, secular yan, hindi yan born Secular of the yan. spirit. Yeah, that's true, but it can be the 'Di ba? gateway. It can be the start. Kasi parang ano yan, eh, hindi ka magpapakain sa baby ng ano, ng pagkain na solid kaagad, 'di ba? Correct, oo. So, paano matututo yung mga tao kung ipipilit mo kaagad sa bibig nila yung isang bagay na, well, to be honest, sa panahon natin na hindi nakatanggap-tanggap Oo, dahil nga, totoo. well, sanay na tayo na we have to decide by ourselves, 'di ba? Nabanggit mo nga kanina 'yan, 'di ba, na meron tayong ganyang, sense na parang we are allergic na may magsabi sa'tin from outside, from authorities, ganyan. I remember yung nabanggit ko na sa'yo 'yun, yung philosopher na Korean German, si Byung-Chul Han. So, buhay pa siya. Isa sa mga ano niya, sa mga critics niya sa modern society is that precisely that, 'no, na sabi niya, if you preach sa isang grupo ng mga tao na you have to realize yourself, na you have to always be ready to market yourself and your worth, 'di ba? Magkakaroon ng sense na parang allergy doon sa community-based.
living, yung community-based rules. Kasi ako pala dapat ang mag-decide ako pala dapat ang ano. And that is the world we are living at the moment. I am not saying na mali yung mag-decide ka. Pero what I'm saying is that kailangan mo yung mai-balance. So may ganung sense na parang teka, it's coming from outside. It's a imperative, 'di ba? Kaya sabi nga ni Kant dapat ang mga ay yung imperatives nanggagaling sa sarili mo eh. So kapag hindi mo na-adapt 'yon, kaya ang ganda nung para sa akin maganda 'yon na okay, secular lang 'to. Okay, wala tong ethical consequences, wala tong moral punishments, moral sanctions, 'di ba? So wala, oo, pero it can be a gateway eh. And also, isa pa sa mga para sa akin very amazing is how meme culture, 'di ba? Meme, yung meme, 'di ba? Kapagka tingnan natin 'yan, yung from Latin 'yan eh. Tsaka well, yung French word ay same pa rin, meme. Meaning is the same. It's copying, no? Parang yun nga, yung sabi mo nga, Mimesis. yung mimesis, yung original na sense ng comedy na you are copying what is in real life and Mm. presenting it in a satirical, yun yung Oo, original in a less serious, satirical, to critic what is in the real life, di ba? to make So, fun, practically. to make fun of it, but not just for the sake of making fun of it, but sometimes it's a critique or a reflection about that thing, 'di ba? So very actually ako nagagandahan din ako magandang mag-research tungkol sa meme culture eh. Pero the fact that this practice no yung No Not November is being perpetuated being by the meme culture, very yun, nakakaagaw pansin, 'di ba? How meme culture affects us in our society today, how it affects how we think and how we accept things. Yun, balik tayo, yung mga challenges, di ba? Di ba, dati ang Yeah, challenges, totoo. yung meaning, di ba, nagbago na. Let's have a quick break and we will see you later, no? So mag-iisang taon na rin. Malapit na ang ating podcast and many people have been asking us paano namin ginagawa to ni Russell na we are far from each other. Nandito ako sa Espanya at nasa Pilipinas siya. Well, we use an application that is called Zencastr. It's super easy. Pagka gusto ninyo, katulad namin na express to share your story to the world, now you can use Zencastr. It's now super easy to record a podcast with Zencastr. Log in using your browser and start recording high-quality podcast right away. Record studio quality sound and up to 4K video. 4K mga kapatid, 4K video with your guests. You can have your backups, even, itong pinakamaganda doon, these backups are of the highest quality even if the connection is unstable. So, ano pang inaantay ninyo? Go to zencastr.com/pricing and use our code Tamang Usapan, caps lock lahat. Tamang Usapan, and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. We want you to have the same easy experiences that we have for all of our podcasting and content needs. It's time to share your story. What's interesting about it, dun sa culture in itself, hindi siya katulad ng traditional institutions na talagang ipagduduldulan nila sa mukha mo na institution ako eh. I think yun yung dapat nating matutunan bilang mga Napaka-trivial Kristiyano. nila. Mhm. Napaka-trivial nila. Pero nandyan lang sila. Always available. Mas available pa dun sa mga institutions na long-standing na. For example, depende kahit anong trip mo, yun nga ang kagandahan eh. I think Christianity, every form of religion sa tingin ko,
during its foundation, ganun siya, eh. Ganun yung form niya, para siyang meme culture. Ibig ko sabihin, kahit anong trip mo, meron para sa'yo, 'di ba? Tulad nga nung Gospels, 'di ba? Yung Gospel ni Matthew, tailored fit siya for Jewish Christians, eh. Yeah. Si Luke para sa mga proselytized Christians, mga proselytes. Si Mark sa persecuted church ng Rome. Mhm. Si John, universal yun. So, kahit sino ka, kahit anong trip mo, may Christianism pa para sa'yo. Parang ganun, eh. Ganun din yung memes. Kung adik ka sa anime, lahat ng mga memes diyan, 'pag nakita mo yung punchline niya or kahit yung image niya, kahit wala ngang label, eh, walang caption, tapos meron dong image, then you'll eventually get it, 'di ba? Kumbaga merong meme para sa'yo, eh, and Oo. it captivates you, eh. It makes you either sad, ang mahalaga it makes you react. So, kung medyo spoiler yung dating, "Oh, shit, spoiler 'to, ah." Or ano siya, it's very entertaining, it's very witty, very, ano ba tawag diyan, well put, kumbaga well thought yung meme, 'di ba? Talagang ma-appreciate mo, eh. So, gano'n din, lahat din yung mga pino-post din nila na challenges. It kinda reminds me of how Paul appreciated yung Temple of the Hidden God sa ano, sa Areopagus, eh. Mhm. Sa Athens, Sabi niya, aha. "Oh, mga ano, mga ka-Athens," 'di ba? Kasi gano'n din yung meme culture, fragmented siya, eh. Ano siya, naka-design na siya depende sa kung anong trip mo sa buhay. Then, it's a free market of ano, of ideas, of shits, both banal and wild, and wala siyang pino-promote na brand, na Mm. religion, na ideology. Pero it Ideology. makes fun of all those things. May Catholic memes, eh. Oo, may Protestant memes, may May Christian Orthodox memes, yan. Protestant. May Orthodox tuloy. May Protestant memes, 'di ba? Merong 'di ba, then parang yung sa Catholic memes, for example, it reminds you of something, eh, or it presents the gospel in a less serious manner. Parang, "Oo nga 'no, I'm being reminded." 'Di ba gano'n ba? Parang Mm. that's a point, eh. And here comes Paul, sabi niya, "Oh, nakita ko dito sa pagmamasid-masid, eh, meron kayong ano, nakalaan para sa something na ano, hindi May niyo pa alam." altar. Mhm. Oh, 'di ba? Let me tell you something about that. The unknown Gano'n God. din, 'di ba? Gano'n din sa atin. Um, yung meme culture, fragmented siya. It cannot really teach us the entirety. And I think every culture, every institution is, well, sad to say, designed that way. Even the church is perfectly imperfect. Kasi it's at the end, eh. So Tama, if it's the tama. end, wala. We're no longer worshiping the one true God kasi in-idolize mo na yung isang institution. It should still lead us to that one true God, di ba? And dahil nga fragmented, even yung No Not November, it's very rough, no, sa edges niya. Pero if makita mo yung wisdom beyond it, appreciate mo na, oo nga, ano, di ba? Yeah, exactly. Oo nga, no. Ganun ko siya nakikita, yung parang God writes straight with crooked Good lines. lines, yeah. I think yan yung dapat ano, eh, dapat matutunan nating mga Kristiyano sa meme culture. We have to learn to see, like Paul, to see the altars to the unknown God in Yeah. the pieces of secular world, 'di ba? Oo, kasi secular world na tayo, iba na yung setup natin. We can't be like yung mga sikat na saints na nababasa natin sa Lives of Saints na, after reading the book or the treatise of Ambrose, Augustine was moved, and Okay yun we pagka we gano'n, let pero us let us welcome new saints mhm, na after exactly.
after watching a viral reel, or after viewing a meme from Facebook, he began to change his life. 'Di ba? Kasi yun ang available, eh, 'di ba? Gusto ko 'yan sa Kapag biography ko. 'di ba? Kasi practically yun naman yun dati, eh, 'di ba? So nabasa niya kasi yung libro ni ganito, and sino ba yun? Sino ba yung nabasa niya yung Imitation of Christ, tapos may gano'n, eh, may mga gano'n scene, 'di ba? Nabasa niya yung Imitation of Christ, or nabasa niya yung Passion of Christ ni Alfonso Liguori, everything changes. Eh, yun. Eh, ngayon, na-view niya yung Catholic memes and na-remind siya magsimba ng Linggo. Mula noon nagsisimba na siya lagi. Oh, sumali lang siya sa No Not November ng mga ilang taon tapos hanggang napalalim niya yung ano, Ah, yung 'di ba? spirituality of ano, chastity. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Kasi hindi na natin puwedeng i-impose yung lahat-lahat ng ewan ko, hindi ko alam talaga yung extent ng hermeneutics of continuity and discontinuity, pero hindi ibig sabihin kasing may continuity parang i-impose mo siya na, ito kasi ginawa nila Justin dati, so hanggang ngayon ito gagawin. Hindi, I think pre ano, eh, meron kasing ano, erroneous conception at least sa loob ng simbahan, especially those in the know 'no, na yung tradition ay isang bagay na I mean, paano ko 'to mai-express, na walang magbabago. I mean lahat, essential and accidental. So kung ito ay kulay black simula nung unang panahon, dapat siya ay kulay black. Which is not true. Tradition is actually alive. It progresses. Makikita natin yan kahit nga sa ano eh, sa mismong, pasok tayo ng kaunti sa sacramental theology. Simula raw ng simula nung in-establish ni Kristo ang simbahan at ang mga sacraments, walang nagbago. Wala talaga nagbago. Pero the form, kung paano sineselebrate, kung ano yung mga ginagamit, ang daming nagbago. As recently as panahon ni Pius XII, nagpalit yung matter ng ordination. Sabi niya, 'di ba, noon, ang dati before niya, ang nakasulat sa canon law, ang matter daw ng ordination ay yung ano, reception ng chalice tsaka ng ano, ng paten. Ngayon, anong ano ni ano, ni imposition of yung hands. imposition of hands. So, may nagbago ba? Nagbago yung form, nagbago yung accidents. Pero yung essential, yung As essence how nung ano, Christ hindi instituted nagbago. it, hindi nagbago. Yeah. So I think yun yung kailangan nating maano eh, ma-adapt na yes, that's the actually yun yung ano, yun yung hermeneutics of continuity. There is continuity, but we have to see it as an organic continuity. Yun ang tradition. So hindi siya yung kokopyahin mo lang yung anong nandito sa 1,000 years ago. Kasi kung gaganunin po natin, ibig sabihin hindi tayo pwedeng mag-ano, hindi tayo pwedeng mag-deodorant. Kasi wala yun 1,000 years ago. Wala yun sa Bible. Oo nga 'no, 'di ba? Wala lang kasi hindi kasi siya applicable sa lahat, eh, ng panahon. Pero merong nananatili na hindi magbabago. Kaya nga totoo din 'yun sa Hebrews, 'di ba? Christ is the same yesterday, today, and forever, eh. Ang ganda lang, tapos no not November yung topic. Di ba? Parating tayo dito. Hindi kasi the call for chastity, ewan ko, isang insight na nakuha ko lang din ngayon sa kuwentuhan natin. Hindi siya ano, hindi lang siya galing sa singular. The call is a singular thing, call nga, eh. Pero yung medium nun, yung media, hindi lang siya sa isang medium na parang sa pulpit lang dapat galing o sa libro o sa boses ng isang ordained minister. Sa lahat. Even dun sa mga hindi mo aasahan. Kasi I think history of salvation is the best example of, or the very living epitome na God has really written so many masterpieces and straight
pavements from crooked crooked lines. Yun yung salvation na parang from bad experiences, from the shittiest of persons, 'di ba? Na transform to deliver a very effective message of redemption from the unredeemable people. 'Di ba? So even in the most mundane, the most mundane, the most banal history of salvation, just simply look at the cross. It's the most scandalous, the Hmm. dirtiest, the most stupid symbol ever created Sabi ni by man. Cicero, sabi ni Cicero, a Roman citizen cannot and must not even look at a cross nor think of it in his imagination. Ganun siya ka-scandalous nung panahon na yon. Scandalous, and yet it has become the ultimate symbol of redemption and love and ano pa ba? Every good thing, 'di ba? From that very scandalous creation of man, Yeah. God created it into something marvelous. Baka ganun din tayo. Yung mga fragmented and yung mga imperfect nating nagagawa. Baka akala natin, 'di ba? As long as it has that intent to improve quality of life, to pursue ethical living, God can really work through it, no? Kumbaga, alam naman ng Diyos yung kapabilidad natin kung hanggang saan lang tayo. Yung iba kaya niya nang gawin. Kaya yung cross talaga yun daw. Yun pala talaga. Yung best example. The most horrible symbol designed by man Oo. was used by God to be the Imagine best. kung yung ganong symbol, very horrible, it's actually an instrument of death ay pwedeng i-transform ng Diyos para maging sign of salvation. How much more yung very innocent and very fun na memes, for example, di ba? Yun ba hindi pwede niyang magawa? Hindi niya pwedeng ma-transform maging gateway to salvation, di ba? We don't know. At kung yung mga bagay na yun ay mga bagay nga lang kayang i-improve ng Diyos, how much more ikaw Exactly. na araw-araw kang nabubuhay? I think yun din pre, we have to, as Christians, we have to lampasan na at ma-overcome na yung napakarami nating, kung tutusin, heretical eh. Meron tayong mga heretical na mga ideas na minana natin na iniisip natin ay Christian pero hindi. For example, yung dualism. Yung idea na body and soul, tapos yung body ay ano lang 'to, makasalanan. So pag namatay ako, wala na 'to, tapos yung soul lang yung importante, yun lang yung maliligtas. That's not Christian. Kasi ang salvation sa Christianity ay body and soul. Kaya nga si Kristo ay muling nabuhay, body and soul. That's Kasi buo tayo 'di ba? di Buo ba? tayo. What makes you human na hindi lang yung Overruling soul na mo. tayo Number one yan, yung may kinalaman dyan yung number two na I think marami pa rin sa atin, marami pa rin Kristiyano ang naniniwala, akala nila ay Christian to. That is Manichaeism. Yung idea na, yun nga, na what is secular, what is corporal, what is of the body, it's is corrupt, dirty, it's corrupt. So, evil. usap ka ng sexual things, sexual ethics, automatic na, masama yan, tapos wala ka ng pag-asa kapag laging tabu. But, bakit nga okay, meron tayong call for chastity. Pero it does not mean na pagka yung isang tao ay hindi niya na-maintain yun, ay automatic na wala na siyang pag-asa, na napakasama na niyang nilalang. No, 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 no. The sexual activity is actually very divine. For example, a sexual act is actually, para sa akin, at least para sa akin, it's a participation in the creative act of God, and also it's
a communion of bodies eh. You are opening up to the other in all possible ways, even physically. So, physically and yung soul din, di ba? So, yun yung maximum, yun yung peak ng communion between two individuals. So, that's a metaphor of a communion to another being, to a higher being, to the divine, di ba? So, di ba, nagpapaka-mystical tayo dito. Oo, kaya nga reserving it for someone special, for someone truly important is an understatement eh, di ba? Masyado rin nating inaano yung dina-downplay yung yung sanctity din. And just because it's veiled, no, parang ewan ko, tama ka diyan, marami tayong heretical notions, marami tayong mga atrasadong thinking. Maraming ma-open na dito, tradis. Pero sa tingin ko, kasi ito kukunin. Tamang usapan, offending tradis since 2023. Itong idea na to is something na I think it's biblically founded naman. Pero it's a practice of our Hindi brothers and sisters. Yung feast na, meron silang may annual feast sila ng Ganesh Chaturthi eh. Mm-hmm. Alam ko na-discuss ko na to in one of our episodes. Pero napakaganda lang ng image niya, powerful. So yung Ganesh Chaturthi is an annual festival of their deity, Ganesh yata. Kung hindi, di si Chaturthi. Pero alam mo si Ganesh. Si Chaturthi. Basta meron silang deity. Yun na lang. Marami sila nun. Kasi marami silang deity, di ba? So, this involves the clay images of that deity na every year tinatapon nila sa, di ko alam, please correct me kung merong mga dito, hindi na nakikinig or mga kaibigan ni Mekos Mekos. On point is, maliit yung image ni Ganesh o nung deity. Tinatapon nila dun sa Holy River, sa Ganges yata. To remind them to always have a fresh perspective of God. To always remove those images of God. Kasi wala nga image na kayang gawin ng tao na makakapantay sa tunay na imahe ng Diyos. So it's converting it or translating it to us. If we have distorted image of God in us, that punitive, closed-minded, legalistic, bigoted God that we have. Di ba? Mga ganun ba? Unforgiving and baka kasi tayo yung unforgiving. Baka tayo yung perfectionist. Tapos pinoproject natin sa Diyos. Kasi nga naman, ang sarap nga naman, napaka-convenient nun. Perfectionist yung Diyos eh. Kaya that perfectionist din ako. Baka baliktad. Baka tayo na yung ginagawa nating Diyos. Tapos, sige, ikaw na lang mag-comply sa akin, Lord. Kasi, lagi ko naman kinakausap yung sarili ko. Diba? Ganun ba? Let that river wash away. And kasi nga clay nga, so practically destroy that image. Yung graven image na yan. Inukit lang. It's really, I think it's also one way of looking at it. Parang, let's have our personal Ganesh Chaturthis from time to time. Now, let's review. Baka mamaya, may mga deep-seated issues tayo. And dahil nga may ganun tayong issues, we have developed such self-image, and eventually, it affected our image of God. And dahil doon, from there, our worldview kasi, yung Weltanschauung. may pa-German. Weltanschauung ba? Weltanschauung? Weltanschauung. Weltanschauung, di ba? Yung, tanong natin kay Joyce. Ay, di pala. English pala si Joyce eh. Weltanschauung, yung worldview. It is affected by the image that you project, no? Kasi pinoproject mo din yung worldview mo eh. So,
Kung hardcore Christian ka tapos may Pugamundi mindset ka, talagang the world is evil and everything is Which is unredeemable. not Christian, ah. I mean, if you believe that, So ibig lahat sabihin ka, creation ng Diyos ay evil. 'di ba? So lahat ng treatment mo sa mga tao, even sa sarili mo, talagang gano'n. So, mga gano'n Hmm. ba? So, anong connection nun sa ang point lang dun, eh, even dun sa mga parang nakikita natin na dahil nga 'pag sinabi natin dati secular is evil and religious is good, baka kailangan natin i-rethink yun kasi tangina ang daming mga religious na mas abusive pa sa mga secular institutions, Diyos ko naman. And religious people na mas nag-cause ng damage sa humanity in the name of God and in the name of their God they have conducted and they have violated so many cultures and individuals. Yun. No Not November is just patikim na even dun sa mga quote-unquote secular realities, no, ano, we can enrich our personal commitments, our life, no? Imagine mo, isang buwan na makagain ka ng discipline. I just can't imagine how productive you were during those months. Kasi, takes time kaya. Pipili ka ng, ano, pili ka ng, pili ka ng timing, pipili ka ng lugar. Kasi deviant ka na kung kahit sa public Grabe places, naman gano'n, yun. di ba? Pili ka ng lugar, tapos syempre, di ba? Hindi naman siya minutes lang eh. Minsan tumatakbo siya sa isip mo. So, if you're not being occupied by that and yung nasasayang mong oras doon na nabuhos mo sa ibang bagay. So, 'di ba? Ayun. So, Di ko akalaing yun. makakarating tayo sa ganito dahil lang sa No Not November. So, actually wala kaming topic ni Lennon talaga. Akala ko pre pag-usapan lang Tapos natin naalala memes. namin. Oo, mga memes, 'di ba? Meme. Pero ang ganda lang eh. Gusto ko lang idiin yan na you see, sabi ng ng isa sa mga famous at very influential theologians ng 20th century, si Karl Rahner. Sabi niya, the Christian of the future is a mystic. So hindi niya sinabi na moralist, na ritualist, hindi. Is a mystic. Ibig sabihin, yun yung isang tao na may mas malalim, may mystical nga eh, na relationship with the divine, with God. Yun ang Christian of the future. And I think most of us are still in the past in the sense na we still think that the relationship with God is just transactional. Na para bagang di ako gagawa ng masama, so hindi mo ako mapaparusahan, re-rewardan mo ako. Tapos magdadasal ako sa'yo para may kapalit. So I think magandang ito, yung although very secular, yung sa No Not November, 'di ba? You are just doing it kasi nga challenge siya. Pero kung palalalimin natin yun from there, you are not just abstaining just for the sake of abstaining eh. I mean, you are not abstaining from sexual activity kasi masama yung sexual activity, which is not. That's very good. That's one of the most beautiful things that God has given us, yung sexuality. Hindi siya abstaining dahil masama yun, dahil nag-aantay tayo ng reward, dahil ayaw natin ng punishment. Rather, yung chastity, we are giving importance to chastity because of that very really sorry, that very relationship, that personal relationship, that mystical relationship that we have with God. Na itong chastity na ito ay hindi ko ginagawa dahil mapupunta ako sa impyerno kapag ka nag-masturbate ako ng isang araw. Rather, hindi ko ginagawa 'to, hindi ako nagma-masturbate kasi I know that I can offer my
energy for more things that will glorify God. So rather than just focusing on myself, I can give it for the glory of God. Kaya nga 'di ba, balik tayo sa teachings ni Father Nestor, 'di ba? Kaya nakatayo, nakaturo doon sa taas. Ad maiorem gloriam Dei, sabi ng mga Jesuita. To the greater glory of God, 'di ba? Yan. Hindi, totoo yan. Isa pang ano ko diyan sa tingin ko, natumbok mo yung ano, eh, didiretso na rin sa suggestments ko, eh, yung Duc in altum, 'di ba? Yung sinabi ni Jesus sa ano, kay Pedro, na actually kung babasahin mo siya dun sa linya ng gospel, ang trivial, eh. 'Di ba? Tayo lang nagpalalim Oo. nun, eh. Sinabi lang naman niya, "'Di punta ka dun sa malalim." 'Di ba yun naman sinabi, ano bang ano yun, magtuturo yata siya nun, 'di ba? Hindi ba yun yung sa ano, Magtuturo sa pangingisda? Kaya sabi, punta ka dun sa malalim. parang gano'n Oo. yata, pero alam ko parang ang before nun may mga tao sa pampang. Oo, yung mga ano, yung mga naghihintay sa Mga tao kanya. sa Yeah, yeah, pampang, yeah. eh, 'di ba? Oo. Sabi na dalhin mo sa malalim, ta's pagkadating dun siya sabi, "Sige baba mo yung lambat mo," 'di ba? Mm. Sa tingin ko ano, mga instances tulad ng No Not Remember, No Not November, ano 'yan, mga Duc in altum moments natin means, pumunta ka sa malalim. Yung sinasabi ni Lennon, halimbawa yung sanctity ng sex, 'di ba? Yung sanctity ng union or marital unions, for example. Ma-appreciate mo kasi siya kapag nasa malalim ka. Hindi mo siya ma-appreciate lang in words kapag nasa surface ka lang. Which is yun ang inaagaw sa atin kapag lagi nating ginagawa ang isang bagay. Nawawalan na siya ng meaning, nawawalan na siya ng ganda, nawawalan siya ng excitement. Practically, nilalaspag natin ang sarili natin. At prino-prostitute natin yung sarili natin sa mababang values. Diba? Sa yung sinasabi nga nung ano, kumbaga sa Old Testament parlance, we prostitute ourselves with ano, other gods, na binibenta natin yung sarili natin sa mababang values. Yung mga ganun, it's not meant to be seen as deprivation para lang bumalik dun, eh. Pero no judgment, personally ganun ang ano ko, dynamics ko. Kung magno-Nonut November ako, ang nilo-look forward ko December 1, eh. 'Di ba? Pero yun during the process, yun during the journey na, oo nga 'no, kasi ano, 'pag lagi mong ginagawa yung isang bagay nawawalan siya ng ano, saysay, nawawalan siya ng meaning. Kaya nga tingnan mo yung mga kuwan natin, 'pag puro holidays ba nakakatuwa ba? Hindi, 'di ba? Mami-miss mo rin ang trabaho, eh. Puro holidays, halimbawa, puro holiday in honor of something, something, something. Hindi mo na ma-honor yung something mo, eh. Mm. Magiging ano na siya, Unlike, hindi na siya special 'di ba? day. Hindi na siya special, eh. 'Di ba? Yun lang yung point nun, nung No Not November. And yun din yung point kung bakit may annual retreat tayo through Lent. 'Di ba? Actually, November also marks the beginning of Advent, eh. Alam niyo naman din yung ano nun, period of preparation yun. Kaso lang sa atin, hindi talaga na-highlight yung Advent kasi practically Pasko na. after ng September 1, pagdungaw ni Tito Joma Chan, Jose Mari Chan, baka ibang Joma yung ano, ibang Joma yung tito niya. Ah, si Joma Chan, 'di ba? Jose Mari Chan, 'di ba? Ta's mag-uundas ka lang saglit, eh. Pagka November 3, balik ka na ulit sa ano, eh, kay Jose Mari Chan tsaka kay Maria Carey kumakanta ng All I Want for Christmas Is You. Pero yun ang point, 'no, it enriches yung ano natin, yung mga bagay na special talaga sa atin. Pansinin niyo, kahit wag naman December 1 agad, siguro 'pag birthday mo December 3,
No, sis. Si Francis, diba? Sa'yo to sis eh. Diba? Birthday mo, bawa. Mararamdaman mo yun. Grabe, ay, special pala nito. Kasi talagang naipon. Yung, di, pero totoo yun ha, sinabi ni Lennon yung, huwag niyo isipin, no, kasi siyempre, baka may mga binata dito, may mga kapatid kayong mga nagbibinata. Huwag niyo isipin na ano, parang sayang yun, no, nabubulok yun. Hindi. Ano kasi yun, energy. So, pag hindi mo siya nilaan doon, tapos meron kang specific or important work, mas productive. Mas, ano, ako personally, I can attest to that. Meron kang meeting, meron kang presentation, meron kang, ano. Tapos wala kang ganun before. Ano talaga? Makulay ang buhay. O kaya kung medyo active ka, like carpentry works, mas ano, mas focused ka, mas ano ka, mas deliberate yung ano mo, yung ginagawa. Ayun, so ang aking suggestment ay hindi ko na ipopromote yung donut. Hindi, I think ano, review rin. Review ulit. Tulad nung last episode, first review the prisms, review the agenda behind. Baka kasi, yung mga ibang challenge dyan kasi, baka may mga agenda yan eh. Yung ano, meron na, alam ko yung no underwear challenge. Di ba? Sakit nun. No underwear. So, may ganun eh, di ba? Na challenge. Review mo rin kung stupid o ano, worthwhile. Eh kung sa tingin mo yung challenge is a real challenge, is a genuine one. Sino magsabi nun? Teka. Sige, go. Challenge yourself. Hanapin natin yan. Yan, lagay tayo ng ano, sound effects habang nag-aantay. Hindi, yung... Pero ako nabasang quote eh. One eternity later. Yan Ayan, oh, yan. si ano? Sino ba to? Si Manong. Wala siya. Ano pala siya? Anonymous. Si Manolo yan, si Manolo. Si Manolo ba yan dyan? Sa Spain? Oo. Wala siyang ano. Kung kilala niyo kung sino nagsabi nito. Ano raw sabi? Pero sabi dito, challenge yourself with something you know you could never do. And what you'll find is that you can overcome anything. Challenge yourself with something you know you could never do. And what you'll find is that you can overcome anything. So, yung kapag sinabi mo na may isang bagay na hindi mo kaya, challenge mo sarili mo doon. Sa akin, alam nyo naman, magpapayat. Akin din ata. So, kapag pumayat ako, ibig sabihin, kaya mo naman pala. Yun lang. Review the prisms, review the agenda behind, kung tingin mo worthwhile at mag-grow ka. At sa tingin mo hindi mo kaya, the more mong kagatin yung challenge. Then you'll be surprised sa results. Pero value the journey more than the destination para hindi ka naman lose heart. Wala akong practical kasi tulad yan, patangin na, alangan naman sabihin ko magpapayat kayo eh, ako hindi po papayat. Ako mag-nonut November tapos October 31 pa lang, kan ka na. Wala pang before nung aking suggestment na practical na, I don't think na masyadong masyadong taxing. Pero siguro advice sa mga kasama natin, sa mga nakikinig, baka may mga gustong di ba? Mag-try nung No Nut November. So I think isa sa kanina kasi nakikinig ako ng podcast ni Father Mike, yung ano nga bang title sa Ascension Presents yun. Okay. Father Mike Schmitz. So nag-discuss din siya tungkol kasi diyan sa yung Norbertine ba yan? Norbertine? Hindi ko alam kung Norbertine siya, pero pero American. So si Father Mike Schmitz, no? Well, very yun, yung kanyang discussion kanina is spiritual yun, tungkol yun sa how to avoid sin.
Ay, di kilala ba? ko 'to, oo. So I think makakatulong din dito 'to kasi kanina sabi niya, most of the times we know the script. Alam natin kung saan, ano yung circumstances, sino-sino, o yung lahat ng implicated kapagka may ginagawa tayong something na kasalanan. Tsismis, mga ganyan ba? Or anything else. So alam natin. So it's just a matter of the discipline, yung effort. Yung, sabi nga niya, ang pinaka-effort mo yung una, yung first 30 seconds nga sabi niya. Yung effort mo yun sa una kung paano ka iiwas doon sa mga situations na alam mo na it will lead there. Kasi pag nandun ka na, wala, dire-diretso na yan, pre. Wala ka nang ano dyan. So, sabihin mo pa na, oh, I can control myself. Hindi. So, pag alam mo na yun yung situation, yun yung context, yun yung lugar, yun yung oras na magkakasala ka, alam mo na ano, na nagkakasala ka pagka ganun yung situation, context. So, iwasan mo na agad. I think dun sa mga gustong mag-participate sa No Nut November, alam nyo na, di ba? Ano yung time, saan, ano yung gagawin mo ba yan sa public? Hindi, di ba? So, spend time with other people. Spend time with your friends, with your family, di ba? Di mo naman gagawin yan sa sala ng bahay ninyo sa harap ng parents mo. So, dun ka, di ba? So, yan. That's very practical. Siguro, ang pinaka-suggestment ko, bukod dyan, dahil pinag-usapan na rin natin ang mga memes, no? Siguro, please share to us and to your friends din. Siguro, share to us through social media, through email namin, di ba? Na yung mga memes na, na na positive that is giving off positivity with the good message that you want to share, not necessarily may kinalaman sa No Nut November, pero talagang lang, positive memes, di ba? So share to us. So pwede niyo i-ano sa comments sa social media, sa email natin, di ba? So yun ang aking ngayon, practical suggestment, di ba? So ayun, yun na yun. Nakarating tayo dito at magdasalan tayo nang tayo'y makaligtas hanggang December 1. Oo nga. So nandito pa po kayo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Malapit na po matapos yung ating season 1. What I mean is that malapit na po tayong mag-isang taon. Itong ating mini project na nabuhay lang dahil sa may dalawang magkaibigan na gusto magdaldalan ay, Na-miss ang isa't di isa. ba, nakaabot na mag-iisang taon na halos. So maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. At please continue to support us. Please like, subscribe. Ano pa ba yun? Pindutin nyo yung dyan, yung bell. Dito, at kung may time kayo, paki-rate na rin po kami sa anumang application or platform that you are listening. And we are also planning for bigger events, bigger things, no? Please also, we welcome you kapag meron po kayong mga suggestions, mga complaints, di ba? May mga arguments kayo, you can always send to us your comments sa social media, sa email namin, tamangusapanpodcast@gmail.com, or mag-send kayo ng voice message. Meron po dyan sa baba, makikita ninyo. So, Or ng memes. for the memes, di ba? Yung mga memes po ninyo, pakilagay. So, ayun, yun lang masasabi ko. Maraming salamat. And good luck sa November. Sa No Nut November. Ano, Sel? Hindi, kung sakaling ma-fall kayo, Walang problema. ano yan, lesson learned lang yan. Parang lang yan It's not the end. Parang diet. Pag one day napakain ka, hindi yun masama. Okay lang yun. Importante dun, babawi ka pa rin ng next day. Okay lang yan. Don't worry. Oo. Kaya nga, ang yan, maganda rin magandang ilagay mong poster sa mo It's either day 1 or one day. Yeah. Ayun, sige nun. Okay na ako. Maraming salamat at muli, ito po ang inyong paboritong background noise, ang inyong paboritong kasama sa inyong mga mundane tasks. Ito po muli si Lennon.
At ako po si Russell. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama. Ayan. Bye-bye.